lahat, mga kapatid. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama at aming Diyos, lumalapit po kami sa iyo sa oras na ito ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Hinihiling po namin na tulungan mo kaming lahat sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Gawin mo pong interesting ang aming topic ngayong gabi. At nawa po lahat kami ay ma-refresh sa aming pong pag-aaralan ngayong gabing ito. Salamat po sa bawat isa na dumadalo sa aming pong gawain ngayong gabi. At pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. Share ko po sa inyo ang aking PowerPoint. Yan. So, dali lang po. So, ang nakikita nyo po sa screen ay ang title na What is the Gospel? Ito po ay part 1 ng Understanding All of the Gospel. Bakit ito part 1? Kasi may part 2, part 3, part 4 hanggang part 5. At kung matatapos natin ngayong gabi ito, so part 2 tayo sa susunod. Pero kung hindi, ayun, madadagdagan, no? Depende po. Ang isa sa pinakamahalagang layunin natin ay ang maibahagi ang buong ebanghelyo o yung tinatawag natin sa ibang wika na gospel sa buong kapatiran po sa ating church at sa mga magiging bagong member ng ating LOL COP group. Kaya po kung napansin nyo, ako ay nag-extend ng invitation specifically doon sa ating mga facilitators / leaders ng ating LOL COP. Ang ating pong tatalakayin ngayong gabi hanggang sa mga susunod, marahil po ito ay alam nyo na, basic knowledge. Kasi parang pag sinabi nating what is the gospel, noon pa man alam na natin, ano? Pero uh, madalas yung mga alam na natin na basic ay nakakalimutan natin. Na bakit ko po intensyon na specifically in-invite yung mga LOL leaders natin or facilitators. Kasi ang trust ng ating LOL ay hindi lamang po tayo ay mag-discuss tungkol sa mga preaching ng Sunday, kundi gagamitin po nating venue ang LOL Community Outreach Program natin para maka-reach out tayo doon sa mga unbelievers, no? Hindi po doon sa mga believers na, kundi sa mga unbelievers. Kaya nga itong December ay naglalayon po tayo na doon sa ating General Assembly, bawat LOL family ay makapagdala kahit isang unbeliever na maging natin, bisita natin. So kung lahat makakapagdala, kahit isa, meron pong bagong 18 na talagang unbeliever, hindi pa ho talaga born again Christian, no? Wag ho tayong mag-invite nung Christian na, yung nasa ibang church. Ang i-invite natin doon ay mga unbeliever, mga hindi pa mananampalataya o hindi pa born again. And of course, ang isa sa pinakamahalagang mensahe na maibabahagi natin sa kanila ay ang gospel.
Kaya ito po ang aking nilalayon dito. Alam kong majority sa inyo ay pag tinanong ko what is the gospel, ay kayang-kaya nyo nang sagutin ito. At yung mga tatalakayin po natin ay more or less alam nyo na po yon. Kaya lang, maganda po kasi na nagkakaroon tayo ng parang refresher course, no? Sa amin po sa Lufthansa, nung ako'y nandoon pa, nire-require kami ng authorities. Sino po yung mga authorities na yon? Yung pong nagbibigay sa amin ng approval para kami ay makapag-conduct ng training sa mga mekaniko at or empleyado ng mga aviation companies, no? At required kami na every 2 years magkakaroon ng refresher yung mga estudyante. So, kahit na sila po ay araw-araw ay nagtatrabaho na doon sa eroplano na specific na eroplano na yon. Pagdating ng ika 2 years, babalik ulit sila sa amin para mag-conduct kami ng refresher course doon sa eroplano na mismo pinagtatrabahuan na nila. Kaya kung iisipin nyo po, doon na sila nagtatrabaho araw-araw eh. Babalik pa sila sa inyo para mag-training doon sa eroplano na yun na araw-araw silang nagtatrabaho doon. Well, ano po yun? Requirement yun ng mga authorities. At yun ay requirement sa buong mundo. Hindi lang sa Lufthansa yan, sa buong mundo na nag-ooperate ng eroplano. Siguro hindi lang sa eroplano yan, baka pati sa barko or other industry, may mga ganyan din sila, refresher course kung tawagin namin. Kasi para ma-refresh yung knowledge ng mga nag nagtatrabaho. So kaya parang ito pong tatalakayin natin for the next 5 Fridays ay para siyang refresher course sa inyong lahat, no? Dahil madalas nyo na naririnig ito, baka naituro nyo na nga ito, nabasa nyo na ito, so pagkaraniwan na ito sa inyo. Kaya ito po ay primarily hindi po ang intensyon ay primarily po hindi kayo, kundi yung pong si-share ninyo, yung iimbitahan nyo sa LOL group ninyo. Para sa kanila yon. So, ibig sabihin, kayo po ay ine-equip para maging handa kayo sa pag-share ng gospel doon sa mga hindi pa po mananampalataya. No, ito po yung layunin ko rito. Kaya sana po ay samahan nyo ako sa pag-aaral na ito. Let this be a refresher course sa inyo pong lahat. Kahit hindi po kayo LOL leader, mahalaga din po na magkaroon kayo ng refresher course on what is the gospel kasi from time to time nakakausap din naman kayo mga kaibigan ninyo, kamag-anak na hindi pa mananampalataya. And maganda po na nare-refresh kayo sa topic na ito, no? So kaya wag po nating saraduan ng isa. Alam ko na yan. Matutulog na lang ako o hindi na ako a-attend sa susunod. Yun lang pala ituturo ni Pastor. So sana po hindi ganon, ano? Kaya ang panalangin ko kanina ay, Lord, gawin mong interesting ito sa amin. Okay? So para magawa ito ng tama, kailangan lubos na maunawaan ang gospel ayon sa turo ng kasulatan. Or, again, interchangeably, gagamitin ko po yung word na ebanghelyo or gospel, ebanghelyo. Okay? So, sa simpleng salita, ang salitang ebanghelyo po or gospel ay nangangahulugang mabuting balita, or good news, mabuting balita. Ipapaliwanag pa natin ito ng mas malalim sa susunod po na bahagi ng pagtuturo. Pero sa ngayon, ano nga ba ang gospel? Ang mabuting balita mula sa pananaw ng Kristiyano. Kapag tinanong mo ito sa iba't ibang tao, nakatitiyak po ako na maraming sagot ang maririnig natin.
no? Sa dami ng paggamit ng salitang gospel, parang nawawala na nga po ang tunay na kahulugan nito no? Naging masyado ng pamilyar sa atin yung salita. Nagiging masyadong pamilyar at minsan pa nga ay parang nababawasan ng bigat ng mensahe. Halimbawa, may magsasabi na ang gospel ay mahal ka ng Diyos o namatay si Jesus para sa iyong kasalanan. Well, tama naman po ang mga ito, pero sa tingin ko, kung ganun lang ang sagot natin, kulang po ito. Isa pang karaniwang sagot ay ang kamatayan, paglibing o paglilibing at muling pagkabuhay ni Kristo. At ito ay matatagpuan mismo sa kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Sabi po diyan, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures." Sa Tagalog po, ngayon, ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap, na inyong pinaninindigan, at sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo. Kung matatag ninyong pangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, na siya'y inilibing at na siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. So, makita natin dyan, no? Very simple, Christ died, he was buried, and he was raised on the third day. So for some of us, yan ang ibig sabihin ng gospel, yan ang ibig sabihin ng ng ebanghelyo. So ano ang ibig sabihin po ng, o kaya naman sa Tagalog ay mabuting balita. So ano po ba ibig sabihin ng mabuting balita? So ano po ba talaga ang ibig sabihin nito? Karamihan sa atin ay naririnig na ang paliwanag ng gospel na may kaugnayan sa krus. Lagi po yan, no? Kaya balikan natin ang karaniwang itinuturo at ito'y tunay na mabuting balita. Sa totoo lang po, ito ay napakagandang balita. Hindi lang siya mabuting balita, ito ay napakagandang balita. Una po ay paano ba siya naging mabuting balita? Paano siya naging napakagandang balita? Well, kapag po nilabag natin ang alinmang utos sa Biblia, ang tawag doon ay kasalanan. Nung sinuway natin ang batas ng Diyos, tayo ay nagkasala. Sang-ayon po sa 1 John 3:4, no? Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. And in Romans chapter 3 verse 23, sabi din po sa atin dito, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Alam niyo po, binigyan tayo ng Diyos ng perpektong paraan ng pamumuhay. Nilikha tayo para luwalhatiin siya sa lahat ng ating ginagawa. Nilikha tayo para sumunod at magmahal sa Kanya. Sa katunayan, ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Ganito ang paraan ng pagmamahal sa Diyos, at ang mga utos niya ay hindi mabigat. Itinuro rin ng mga utos ng Diyos kung paano magmahal sa kapwa. Ang batas ng Diyos ay nagtuturo kung paano mahalin ang Diyos at ang ibang tao. Iyan po ang layunin ng bawat utos. Pero alam nating lahat, may mga pagkakataon na
inuuna natin ang sarili kaysa sa Diyos at sa kapwa. Wala pong exempted dito. Lahat tayo ay nauhulog sa ganoong pong sitwasyon. May mga ginagawa tayong labag sa batas ng Diyos. At yan po ang tinatawag na kasalanan. Pagkukulang sa pagmamahal, una sa Diyos at sa kapwa, ayon sa itinuro ng Diyos sa atin sa Biblia. So kapag po nilabag natin ng utos ng Diyos, tayo ay nagkakasala. Hindi natin natupad ang layunin kung paano tayo nilikha ng Diyos. Nakakalungkot po ito pero lahat tayo ay nagkasala. Wala pong exempted. Lahat tayo ay lumabag sa batas ng Diyos. Lahat tayo ay may sala. Sabi nga po dun sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At dahil ang Diyos ay makatarungan at banal na hukom, kailangan niya tayong hatulan ayon sa pamantayang itinakda niya. Dahil lahat po tayo ay nagkasala eh. Kasi kung hindi niya tayo hahatulan ayon sa kabanalan at katwiran, hindi siya magiging makatarungan. Sabi po sa Romans chapter 2 verse 12, ang lahat na nagkasala ng walang batas ay mamamatay ng walang batas. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng batas ay hahatulan ayon sa batas. At sabi din po sa James chapter 2 verse 12, magsalita at kumilos kayo bilang mga taong hahatulan ayon sa batas ng kalayaan. So, dahil ang Diyos ay ganap na matuwid, ang tangi niyang matatanggap ay ganap na katwiran. No? At dahil sa ating kasalanan, wala ni isa sa atin ang likas na matuwid. So mula pa sa simula ng unang magkasala ang tao, natutunan natin na ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Ibig sabihin, tayong lahat ay nasa parehong kalagayan. Wala pong exempted sa atin. Hinatulan ng walang hanggang kamatayan, nawawala at walang pag-asa. Yan po ang ating kalagayang lahat dahil sa ating kasalanan. Dahil tayong lahat ay nagkasala, lumabag sa matuwid na batas ng Diyos, ang karapat dapat sa atin ay kamatayan. Kasi yun po ang hatol sa kasalanan eh. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. At dahil po dito tayo ay isinumpa at sa huli, lahat po tayo ay mamamatay. Yan po yung ating kalagayan bilang mga tao. Lahat po ng tao sa mundong ito. Pero si Jesus, ang ating Panginoon, ang ating Yeshua, namuhay ng perpekto ayon sa batas ng Diyos. Siya lang po, ang Panginoong Hesus lang, ang nabuhay ng perpekto ayon sa batas ng Diyos. At sinunod lahat ng Panginoong Hesus ang batas ng Diyos. At kahit po hindi niya kailangang mamatay, pero pinili niyang harapin ang kamatayan para po sa atin. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak, si Messiah Yeshua, bilang solusyon sa bilangguan ng kamatayan na bunga ng ating kasalanan. Kaya nakita niyo po ba kung bakit mabuting balita ito? No? Bakit siya good news? Dahil yun po yung kalagayan natin. Wala tayong kapag-apag-asa. At lahat tayo ay hahatulan, lahat tayo ay parurusahan. Pero dahil po sa kamatayan at sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ito po ay good news sa atin. Isipin nyo, wala ka ng kapag-apag-asa, pero merong biglang umako ng lahat ng kasalanan mo at ikaw ay nabigyan ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Hindi ba good news yan? No? Good news sa ating lahat yan. Kaya kapag tinanggap natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya
Hello, nadidinig niyo po ako? Opo, Pastor. Okay, thank you. So, nasa na ba ako? Ayun po, no? Um, sa madalit salita po, dahil tayong lahat ay makasalanan, at dahil tayo ay makasalanan, tayo po ay dapat parusahan, pero dahil ang Panginoong Hesus ay inako niya ang lahat ng ating kasalanan, tayo po ay napatawad at naligtas sa tiyak na kapahamakan. So, yun po yung good news. Kaya lang, hindi po nagtatapos doon kasi yung gospel. Hindi po nagtatapos doon yung good news na tayo ay pinatawad, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan, nilinis tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Dahil ang gospel po or ang good news ay tunay na magiging good news siya kung meron pong kaakibat na pagsunod ang tao. Kaya hindi po nagtatapos doon na ikaw ay naligtas lang ng Panginoon and that's it. So that is only part of the good news. Another part of the good news is now you are born again. Now you are a child of God. It is expected of you that you will follow Jesus Christ. Sabi nga po doon sa Luke 9:23, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. So kapag sinusunod natin ang ating Mesayas, natututo tayong lumakad sa tamang landas. Natututo tayong isabuhay ang katotohanang nakatala sa salita ng Diyos, ang kasulatan, no? Kailangan nating magsisi, talikuran ng kasalanan, at lumapit sa salita ng Diyos. Ito ay para maiwasan natin ang kasalanan dahil dapat nating hangarin na huwag magkasala. So that's one part, no? That's another part of the good news na tayo po ay susunod sa Diyos at sa ating pagsunod sa Kanya, isa po doon ay ang paglayo sa kasalanan. So kaya ang gospel po na sinasabi nating good news ay good news lang siya kung ito ay may kaakibat na pagsunod ang ating kaligtasan. So tayo'y pinatawad, niligtas ng Diyos, pero on our part, we have to follow Jesus. We have to obey the Lord. At ang hangaring iyon ay kapareho ng pagnanais na sundin ang batas ng Diyos. Ang gospel or ang ebanghelyo po ay hindi lang pananampalataya, kundi pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. No? Ulitin ko po yun. Ang gospel or ebanghelyo ay hindi lang po pananampalataya, kundi pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. At diyan marami pong bumabagsak. Marami po kasi nakukontento lang na tumanggap sila sa Panginoon, saved na sila, pero they don't follow the Lord. No? Pero hindi po kasi kumpleto yung good news kung walang pagsunod sa parte nung iniligtas. Kasi may kaakibat po na pagsunod ang isang iniligtas. At unang-una na nga po doon ay ang paglayo, pagtalikod sa kasalanan. So, kumbaga, turning away from sin and turning to Jesus. No? At ang ebidensyang ito ay ang pagnanais nating sundin ang batas ng Diyos. Kaya kung totoo po tayong tumanggap ng good news, ng gospel o ng ebanghelyo, ay tanungin natin yung ating mga sarili. Nais ko bang, meron ba akong desire sa puso ko? Nagnanais ba ako na sundin ko ang batas ng Diyos? Ang pagsasabuhay ng katwiran. Tulad po ng ating Panginoong Jesucristo na sumunod sa lahat ng utos ng Diyos.
Ayaw lumipat. Yon. Tama po ba? Yan. Sabi nga po, no? Again, ulitin ko lang yung Luke 9:23. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So true faith leads to obedience and transformation. Kaya medyo questionable po, no? Questionable po kung talagang ah, tumanggap ba tayo ng good news? Tumanggap ba tayo ng gospel kung wala pong obedience? Kung walang transformation na nangyari? Kaya yun po yung sinasabi ko kanina na kulang, no? Kapag tayo ay sinabi nating tumanggap tayo ng nananampalataya tayo at naniniwala tayo sa gospel, pero wala pong kaakibat na obedience yun at walang kaakibat na transformation, then you did not truly receive the good news. Kasi kung ikaw ay isang taong alam mong makasalanan ka at wala ka ng pag-asa, at dahil sa iyong kasalanan at nakarinig ka ng mabuting balita at ito ay tinanggap mo, then ang kasunod po nun ay dapat sumusunod ka, no? Sumusunod ka sa mga utos ng Diyos at ikaw ay may pagbabago na nangyari sa iyo. Sabi nga sa 1 John 2:1 and 6, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay namumuhay ayon sa kanyang mga utos. Okay? Sipin mo ang sinabi ng isa pong kilalang Kristiyano na si John MacArthur. Sabi niya, kung ang isang tao ay tunay na ligtas, magbabago ang kanyang buhay para sa ikabubuti. Tayo ay iniligtas para sa mabubuting gawa. Hindi pwedeng walang bunga ang isang taong tinubos. Magkakaroon siya ng bunga ng katwiran. Magbabago ang kanyang mga hangarin, matutong kamuhian ang kasalanan at mahalin ang katwiran. Hindi siya magiging perpekto, pero ang takbo ng kanyang buhay ay patungo sa mas kaunting kasalanan at mas maraming katwiran. May mga kilala po ba tayo sa kaibigan natin, kamag-anak natin, kaopisina natin, na sinasabing sila ay born again, sinasabing sila ay nakarinig ng mabuting balita, tinanggap nila yung mabuting balita, pero wala ho tayong nakikitang pagsunod. Wala ho tayong nakikitang transformation. Bagkos makikita pa natin na they are even living in sin. Hindi lang ho nakakakumit ng sin, kundi they are living in sin. Then if that is the case, hindi niya po nadinig ang mabuting balita. Hindi niya tinanggap ang gospel. Kasi ang gospel po, na yung tinanggap ay magdudulot sa iyo ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan at kaligtasan at magbubunga ito ng pagsunod at pagbabago sa buhay mo. Kaya kung hindi po nangyayari yon, yung pagbabago, yung pagsunod at pagbabago, then hindi mo totoong nadinig ang mabuting balita. O ang mabuting balita o ang gospel ay hindi gospel sa iyo. Hindi siya mabuting balita sa iyo. Kung walang nangyaring pagsunod, walang nangyaring transformation, then hindi good news yung narinig mong yun. Kasi kung good news yun para sa iyo, magdudulot po yun. Hindi lang ng kaligtasan mo, kundi magdudulot yun ng obedience. Kasi yung pong obedience and transformation, yun ang magpapatotoo, magpapatibay na tinanggap mo nga ang mabuting balita. No? Ito po ang karaniwang presentasyon ng ebanghelyo. At tama naman lahat, ito pong kanina mga binanggit ko. Pero kadalasan, hanggang doon lang ang paliwanag. Yung po bang napatawad ako sa aking mga kasalanan at ako ay saved na. Minsan hanggang doon lang ang paliwanag. Ang totoo po, marami pa tayong dapat pag-isipan. Kaya po halimbawa, merong bagong
dumating sa atin, kunyari sa ating pong General Assembly, 18 yung hindi mananampalataya doon na naimbitahan natin. At sila po ay nakarinig ng mensahe, ng mabuting balita, ng gospel, mensahe ng kaligtasan. Kailangan po ay maipaliwanag din natin sa kanila na pagkatapos nilang tanggapin ang ebanghelyo, ang mabuting balita, kailangan alam nila na may kaakibat na pagsunod yon. May kaakibat na obedience po yon. Hindi po yun nagtatapos lang na sila ay saved na sila ay pinatawad na sa kasalanan, kundi meron pong kaakibat na obedience yon. Kasi yun lang ang magpapatunay na totoo ka ngang born again, totoo ka ngang nakarinig ng mabuting balita, na ang mabuting balita na narinig mo ay talagang mabuti sa iyo. Yun ay magsasabi na totoong nakita mo ang katayuan mo sa buhay. Totoong nakita mo na ikaw ay makasalanan at ikaw ay walang kapag-asa at ikaw ay dapat tatulan ng kamatayan. Pero dahil nung narinig mo yung mabuting balita, yung gospel, nagkaroon ka ng panibagong pag-asa. Ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang kasunod nun ay obedience, no? Pagsunod. Kaya kung sinasabi nating dapat nating kamuhian ang kasalanan at mahalin ang katwiran, ano nga po ba ang ibig sabihin nito? So napag-usapan na natin na ang kasalanan ay ang paglabag sa batas ng Diyos. Ngayon, kung ang kasalanan ay paglabag sa batas ng Diyos at dapat nating kamuhian ang kasalanan, hindi ba't ibig sabihin nito ay dapat nating mahalin ang batas ng Diyos? So kaya kung kinakamuhian po natin ang kasalanan, dapat po ay minamahal naman natin ang salita ng Diyos. So sa teaching series po na ito, tatalakayin natin kung paanong ang ebanghelyo ay higit pa sa kamatayan ni Jesus sa krus. Pag-isipan natin ang krus, no? Bakit kailangang mamatay si Kristo sa krus? At higit pa roon, ano ang kahalagahan ng kanyang muling pagkabuhay? Ano ba talaga ang ebanghelyo? Ano ang buong ebanghelyo? Madalas nating marinig na kailangan nating tanggapin si Jesus, si Yeshua bilang ating Mesaya, bilang ating tagapagligtas. At kasama sa pagtanggap na iyon, ang pagsunod sa Kanya. Pero alam niyo po, bihira itong ipaliwanag ng malinaw na kasama sa pagtanggap ay ang pagsunod, yung obedience. So ano ba talagang ibig sabihin ng sumunod sa Kanya? Kailangan nating unawain at suriin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagsunod kay Yeshua. Kung hindi natin ito naintindihan, ano ang silbi ng pagsasabi na tayo'y tagasunod niya? Ang kahulugan po ng ano ang kahulugan ng ebanghelyo? Bago tayo tumuloy sa mas malalim na bahagi ng pagtuturo, silipin po muna natin ang salitang Griego na isinalin bilang ebanghelyo para mas luminaw ang kahulugan nito. Again, sabi ko nga po sa inyo, ito ay refresher course, nadinig nyo na ito several times, pero hayaan nyo po na i-refresh ko kayo sa mga salitang ito. Ang salitang ebanghelyo ay karaniwang salin sa salitang Griego na euangelion, no? Euangelion. Euangelion. Mula sa mga manuscript ng bagong tipan po, yan ang makikita natin kasi sa salitang Greek, no? Ayon po sa Bower-Dunker Lexicon, ang Euangelion ay nangangahulugang unang-una po, mabuting balita mula sa Diyos para sa tao. Isang mensaheng ipinapahayag. Pangalawa po, nang ibig sabihin ng Euangelion or ebanghelyo, tawag natin, no? Sa Greek po ay Euangelion. Mga detalye tungkol sa buhay at ministeryo ni Yeshua, ang mabuting balita tungkol sa Kanya.
Pangatlo po, isang aklat na tumatalakay sa buhay at turo ni Yeshua. Isang tala ng ebanghelyo. Sa iba naman pong lexicon, yung Thayer's Greek lexicon, una po, ang ibig sabihin ng euangelion ay gantimpala para sa mabuting balita. At pangalawa po, mabuting balita mismo. So, kaya nga, ang karaniwang salin ng euangelion ay mabuting balita. So, kung hihimayin pa natin ang salitang euangelion, ito ay pinagsamang dalawang salitang Grego. Yung pong EU, ang ibig sabihin ay mabuti, at yung pong engelion, ibig sabihin ay mensahe. So, kaugnay nito, ang salitang angel ay nangangahulugang mensahero. Kaya ang euangelion ay isang mensahe ng mabuting balita na ipinapahayag ng isang tagapagbalita or mensahero. So ayon pa po sa Thayer's Lexicon, ang euangelion sa Griego ay tumutugma sa salitang Hebreyo na besora. So kung sa Greek po ay euangelion, sa Hebrew naman ay besora na nangangahulugang balita or gantimpala ng mensahero at tumutukoy sa mensaheng dala ng isang tagatakbo para sa hari. So ibig sabihin, ito ay isang mensaheng ipinapahayag po. Kaya po pag sinabi nating gospel, mga kapatid, sinabi nating gospel, mabuting balita, no? Bakit siya naging mabuting balita? Kasi ito po ay naglalaman ng mensahe ng kapatawaran at kaligtasan para sa isang tao na makasalanan at wala ng kapag-apag-asa, na nabigyan siya ng pag-asa. Pangalawa po, ang ibig sabihin ng gospel or mabuting balita, siya ay may kaakibat na obedience and transformation. Pangatlo po, ang ibig sabihin ng euangelion, dapat ito po ay ipinapahayag, mensaheng ipinapahayag. Kaya po mga kapatid, ikaw at ako na nakarinig ng mabuting balita na ito, ay hindi lamang po tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan at nabigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, kundi pangalawa po, tayo ay dapat kinakikitaan ng pagsunod at transformation. Pagsunod sa salita ng Diyos. Pagmamahal sa salita ng Diyos. At pangatlo po, tayo ay dapat nagpapahayag nito. Dahil ito pong yung pong ibig sabihin ng euangelion sa Greek at besora sa Hebrew, ito po ay isang mensaheng ipinapahayag. So kaya, yan po, no? Yun ang ibig sabihin ng gospel sa atin. Kaya, kung halimbawa, tayo po ay nakarinig ng mabuting balita, at kinilala natin na tayo makasalanan, narinig natin yung mabuting balita, at nagkaroon tayo ng pag-asa, tinanggap natin na born again tayo, at tapos tayo po ay sa pagiging born again natin, sumusunod tayo sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, naging obedient tayo. Pero, hindi po natin ipinapahayag, meaning hindi natin ibinabahagi, hindi natin isineshare. So, ibig sabihin po, may kulang sa pagkaintindi natin sa gospel. Okay? No. Kaya po mga kapatid, pag sinabi nating gospel, ulitin ko po, no? Ulitin ko po ito. Kasi madalas po, kapag sinabing gospel, ang nasa isip lang natin, good news, which is tama naman po. Kaya lang, hindi natin nauunawaan ng mas malalim kung ano ang gospel. No? Hindi ho natin nauunawaan mas malalim ang gospel. So, uulitin ko lang po ito. Okay? Uulitin ko lang po para mas maliwanag sa atin. Pag sinabi nating gospel, yun ay good news. Bakit siya naging good news? Kasi po, good news yun para dun sa mga tao na alam nila sa sarili nila
na sila ay makasalanan at dahil sila ay makasalanan, sila ay dapat parusahan, pero imbis na sila ang parusahan, sila po ay tinubos ng Panginoong Hesus at sila ay napatawad sa kanilang kasalanan. Kaya good news yon sa kanila. Pangalawa po, dahil kinilala niya na siya ay makasalanan at siya ay iniligtas ng Panginoong Hesus, therefore, siya po ay dapat maging obedient na sa kung ano ang ipinapagawa ng Diyos. Okay? At pangatlo po, kasama po dun sa part ng obedience ay ang pagpapahayag ng mensahe ng mabuting balita. So, kaya po, kapag sinabi nating gospel or good news or mabuting balita, yun po ang nilalaman nun. Hindi lang siya kamatayan, ibinurol, at muling nabuhay ang Panginoong Hesus. May kaakibat po yun na pagsunod. At yung pagsunod ay may kaakibat po na pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng mensahe ng kaligtasan. Okay? So, ang sentro ng mensaheng ito ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa pagtubos, ang kanyang kamatayan sa krus at ang pagpapatunay ng kanyang gawa sa pamamagitan muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Kasama rin sa mensaheng ito ang ministeryong naganap sa langit nang siya ay ipahayag bilang pari magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. No? So, ang mabuting balita ay of course again yung po yung Matthew, no? Yung po yung good news, no? Again, ang mabuting balita o ang ebanghelyo po ay ipinapahayag na bago pa ang mga pangyayari nakatala sa bagong tipan. At ang mabuting balita po, mga kapatid, ay unang ipinahayag sa batas ng Diyos, sa Torah. Kaya I'm out of time na po dahil tatalakayin natin sa susunod na ito pong good news na ito, mga kapatid, na pinag-usapan natin ngayon, hindi lang ho ngayon yan nahayag sa bagong tipan. Alam niyo po ba na yung gospel ay naihayag na sa lumang tipan pa or dun sa Torah. At yan po yung tatalakayin natin sa susunod nating pag-aaral. I hope I made myself clear kung ano po ang ibig sabihin ng gospel. Kaya kapag ka po nadinig nyo ang word na gospel or evangelion or ebanghelyo, no? Meron pong tatlong components bilang pagsasara po. May tatlong components yung gospel. Ang una po ay yung dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, naging good news po sa atin yon kasi tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng kaligtasan. Pero kaakibat po nito or kasama nito ay ang ating pagsunod sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ano po yung salita ng Diyos? Babalikan natin yan sa Torah. Pagsunod at pagbabago sa buhay mo. At ang pangatlo pong component ng good news, ang good news ay dapat ipinapahayag, ibinabahagi. Kaya yun po ang gagawin natin, mga kapatid. No? Hindi lang natin sasarilinin ang good news, kundi ang good news po ay dapat ibinabahagi kasi yun ang ibig sabihin ng good news. No? Ibinabahagi sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, kailangan sila po ay ibahagi sa kanila. Hanggang dito na lamang po, mga kapatid, at tayo ay magsasara sa panalangin. Pangunahan po tayo ni Ate Gina.
Ate Gina. Hello? Ano, naka-mute. Ate Gina, nakamute ka yata. Nadidinig niyo po ako? Hello? Pastor, yes po, Pastor. Opo, opo. Ayan. Opo. Asan? Andiyan ba si Ate Gina? Nakamute kayo, Ate Gina. Unmute muna. Ano na? Okay na. Ayan, hello po. Sorry po. Yan. Kanina po kasi ayaw ma-unmute. Sorry po. Okay, sige Ate Gina. Ay. Sige mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pagsasara para sa panalangin. Aming Ama, mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Kahit po kami ay magkakahiwalay ng lugar, tunay nga pong saan man kami naroon din po kayo, aming Ama. Salamat po sa inyong salita na muling nagpapaalala sa amin na ang mabuting balita ay higit pa sa isang tiket papunta sa langit. Ito po ay ang inyong dakilang plano ng pag-ibig at pagtubos na ipinahayag mo po sa Torah. Sa mga propeta at tinupad po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, salamat po dahil patuloy ninyong pinalalalim ang aming pagkakaunawa sa inyong mga katotohanan. Tulungan po ninyo kami na huwag naming marinig ang inyong salita, kundi maisabuhay po ito araw-araw, upang kami po ay maging mga tagapadala ng liwanag, pag-asa at biyaya sa mga taong nasa aming paligid. Ngayong gabi nais din po namin pasalamatan ang lahat ng iyong ginamit sa aming online service. Salamat po kay Ate Gina na nanguna sa aming opening prayer, kay Andre na siyang nanguna upang awitan at papurihan po kayo aming Panginoong Diyos, sa mga facilitators ng bawat grupo na nanguna sa pagtalakay ng aming topic noong nakaraang Biyernes at tumulong po upang higit naming maunawaan ang inyong salita. Salamat din po sa aming mahal na Pastor Dante na patuloy niyong ginagamit upang magturo ng katotohanan at magbigay ng inspirasyon sa amin. Salamat din po kay Trex sa multimedia na ginamit ninyo upang maging maayos at maliwalas po ang aming Zoom service. Dinadalangin din po namin, Ama, ang bawat kapatiran na nakasama namin ngayong gabi at maging mga hindi po nakadalo. Naway abutin din po ninyo sila, Panginoon. At sa ganun, Lord God, ay makakadalo sila sa susunod po. At marinig po nila, Panginoon, ang magandang balita na ito ay tinuturo ngayon ng aming Pastor Dante. Patatagin po ninyo ang kanilang pananampalataya at ipadama po ninyo sa kanilang inyong kapayapaan at presensya sa kanilang mga tahanan. Habang kami po ay magtatapos, patuloy po ninyo kaming gabayan, Ama, at protektahan sa buong magdamag. At sa lahat po ng aming gagawin, naway maipakita po namin na ang mabuting balita ay buhay, sapagkat si Kristo po ay nabubuhay sa amin. Sa inyo lamang po aming Diyos ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Kaluwalhatian, karangalan at papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Yeshua, ang aming tagapagligtas. Amen. Amen.